Kamusta mga igan? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, ay magsishare na naman po ako sa inyo ng isang bagay na makakatulong sa inyo, lalo na sa mga newbie drivers or sa mga datihang nagmamaneho na, or yung mga nagmamay-ari na ng kotse or anumang sasakyan. So guys, itong tutorial na to is napaka-importante sapagkat dito natin malalaman kung hanggang kailan yung lifespan ng isang gulong. Regarding po ito sa gulong, yung mga numbers sa gulong, kung paano po, kung ano po yung ibig sabihin ng mga numbers sa gulong. Dito po natin malalaman yung load capacity, yung expiration ng gulong, saka yung size ng gulong na nararapat sa isang sasakyan. Pero bago tayo magpatuloy, isa munang pagpapasalamat sa grupo namin sa NLEX, yung mga kasamaan ko dati sa NLEX. So guys, maraming salamat kay Sir Arvin kasi nga namamotivate ako sa ano niya sa mga way niya So sir, maraming salamat. So alam nyo guys, pinopromote niya yung yung YT channel ko sa grupo namin. So napakalaking napakalaking bagay para sa akin yan, sa isang YouTuber na baguhan. So sana huwag kayo magsasawang manood sa mga videos ko pa. So sir, admin namin sa NLEX FSD, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Then shout out din kay Justin. Nandyan yung niya, yung YT account niya. Ito yung pamangkin ko. Matalinong bata to guys, si Justin. So then kukunin ko na rin po ito. Kukunin ko na rin po yung yung time na to para magpasalamat sa isa kong pinsan na ito, very supportive siya. So sa mga videos ko, nakaka-motivate ba na sabi nga ito nakakatulong, ayun, basta na-motivate ako dun sa mga comments guys na iba. So maraming salamat kay Kuya Ronnie Beno. So eto guys, ang taong to napakasimpleng tao. So ito yung ito yung pinsan ko na gusto kong i-follow yung footstep niya, pero hindi ko kakayanin yung napakasimpleng tao to guys, napakasimpleng tao. Ni minsan hindi ko nakita ng negative vibes, yung mga negative na puro positive yung nakikita ko sa kanya. Puro positive yung nakikita ko sa kanya. Kaya siguro biniyayaan siya ng magandang buhay guys. So shout out kay Kuya Ronnie. Kuya, wishing na yung negosyo mo is lalo pang lumago. Ipagpipray ko yung yung success mo, yung tuloy-tuloy na success mo sa buhay. Yun lang. Salamat sa suporta, Kuya. So guys, start tayo. Ituturo ko sa inyo yung ibig sabihin ng mga numbers. Mga numbers na nakasulat dun sa sidewall ng gulong natin.
Okay. Start tayo. So guys, ito yung ano, dito ninyo makikita yung ano, yung mga sizes ng gulong na pwedeng ikabit sa gulong natin, sa sasakyan natin. So ito dapat yung susundin natin. Ito yung manual ng kotse. Kung ano yung nakalagay dito, yun yung susundin natin, kasi kapag hindi natin sinunod to, magkakaroon ng problema yung kotse natin. Kung ano yung nakalagay dyan na size ng gulong, rim, saka yung PSI nya, yun yung susundin natin. So nandyan guys, nandyan yung manual, susundin lang natin yan. So ang gulong ko is 185 565 by 14. So yan yung ginamit ko guys. So ito yung gulong ko guys, 185 165 by 14 R14. Tapos 86 yung load capacity nya. So ang tamang basa niyan guys is 185. Ito yung lapad nya. Ito yung lapad nya. Ito yung 185. Ito yon. Ito yung 185 nya. Yung lapad ng gulong. Width ng gulong yung lapad nya. So yun yung 185. So yung 65, etong 65 guys is yung sidewall nya. Meaning ng 65 is 65% nung 185. So ang tamang pagkuha niyan guys is 185 times 0.65. So kung ano yung lalabas doon, yun yung kapal nito in millimeter. Ito. So halimbawa 185 millimeter by, kung ilan yung lalabas sa ano, 185 times 0.65 is yun yung ano, yung sukat nito. Ibig sabihin ng 65 is percent nung lapad nung gulong mo. 65% of 185. So yun guys. So dito naman tayo sa ano, sa R14. Itong R14 is radial, meaning 14. Ito yung rim. Ito yung rim nya. So ang rim dapat na gagamitin mo is size 14 lang. Ito yung ano guys, ito yung tinatawag na 14, 14. Ito yung mags, ang ano. Itong mags ang 14. Ayan. Ayan. So hindi mo siya pwedeng gamitan ng size 13 na mags o rim. So dapat 14 lang. So kung gagamit ka ng 13 na mags, dapat ito baguhin mo rin yung gulong mo. Dapat magiging 13 to. Ito is para lang sa 14 na rim. So yun guys. So 185 yung lapad, nya. Tapos yung sidewall is 65%. Then 14 yung rim. Yung rim nya 14. Ito ang 14. Yan yung tamang basa. Tapos sunod tayo dito sa 86. Etong 86 guys is ang ibig sabihin nito is ito yung load capacity 86. So tiningnan ko guys, tingnan ko sa tinuro ng ano dati, tinuro ng training center sa akin. Ang
equivalent nito is 530 kilograms. Yan. So, ang bawat isang gulong, ang kayang buhatin nito is 530 kilograms yung gulong, isang gulong. So, may apat tayong gulong. So, 530 times 4, so, 2120. Tama ba? 2120. Yan. 2120 kilograms yung kayang buhatin ng apat na gulong. So, ang tamang ano nito, consider mo yung bigat ng sasakyan mo. Let's say 1,600 kilograms yung sasakyan. Then, ang dapat ikakarga mo na lang is ano na lang, mga 4 persons, pang 5 kang driver. So let's say ang isang tao is 70 kilograms. O the 70 times 5, 350 plus 1,600. So kaya pa, abutin pa yung ano, sakto lang. Or mas better, tatlong pasahero lang. Isang driver tapos tatlong pasahero. Yun yung katamtaman na ano, na kayang-kaya ng sedan. Itong gulong na to, 530 kilograms ang kaya ng isang gulong. So yun guys. So guys, ito yung ano, ito yung pinaka-importante sa lahat. Take note guys na ang gulong natin is ang lifespan niya is 5 to 6 years, 5 hanggang 6 na taon lamang. Pero depende sa paggamit. So katulad ko, ang tatagal ng biyahe ko is 15 to 20 minutes from home to work. So malamang yung gulong ko is tatagal. Kasi hindi siya masyadong gamit eh. Unless magta-travel ka ng mga long driving, halimbawa probinsya, mga malalayuan, malamang hindi na abutin yung 6 years na expired date ng gulong. Kasi mapupudpud yan sa long driving. So kung alam mong pudpud na, delikado na, so papalit ka na, huwag mo nang antayin yung expiry niya. So kahit na wala pang expiry yan, hindi na safety travel yung mga ganun, mga pudpud na, mga kalbong gulong na. So guys, paano natin malalaman kung kailan yung expiry at kung kailan ginawa yung gulong? Saan tayo magbe-base? So itong mga numbers na to, ito yung mga serial numbers. Itong DOT, ang pagkakalam ko dyan is Department of Transportation. So ito guys ang ano, ito ang hahanapin nyo, ito yung pinaka-importante. Dito natin malalaman yung expiry date nung ano, yung production date sa yung expiry date nung ano, nung gulong natin. So ang tamang basa dito is 41st week of 2015. Yan ang tamang basa dyan. 41st week of 2015. Yan guys ang tamang basa dyan. So meron tayong 48, 41st. So ginawa tong goma na to first week of November, 41st week of 2015. So mag-expire to 2015 plus 6, di 2021 pa. Pwede pa tong gulong. Ito kasi yung spare ko, inakyat ko na dito sa taas kasi maingay sa baba. So yun guys, ito ang ano, hanapin nyo kung bibili kayo ng gulong. Dito nyo malalaman kung kailan yung production date nung gulong natin guys. So be wise, kasi marami yung nagbebenta, makakapal pa nga pero expired na yung gulong. Hindi na safe gamitin yun guys. Marami yung nagsasabi makapal pa yung gulong, so okay pa yan. Hindi guys, kapag kinabutan na ng expiry yan, nandiyan na yung magbibitak yung ano guys, magbibitak na yung gulong, magkakrack na yan guys. So hindi na safe yon. So
i-avoid nyo yung pagbili ng mga ganong goma na kahit makapal pa, kung expired na, huwag na kayong bumili nun guys. So, yun guys, yun lamang ang share ko ngayon. So, sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng kaunting kaalaman. So, that's all. See you next time. God bless.